Halika, Luozu, tayo magtagay isang huling beses. Binibining Lu, hindi na talaga ako makakainom pa. Luozu, ubusin mo na ang huling tagay. Ipagtatanggol ko ang inyong Angpanzom, at mabawi natin ang Nantian Group. Tutuparin ko ang aking pangako. Bilang lalaki, banal ang aking salita. Ha 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 ha. Ha. Oh, aking munting Luozu. Hindi ko inasahang na natili kang katulad ng dati. Napaka-inosente. Ang daling lokohin. Ha ha ha. Pareho ka pa rin noon. Napakawalang muwang. Napakadaling lokohin. Ha ha ha. Sino sa tingin mo ang gusto mong maging? Paano ka nang aasirain ng mga plano ko? Nasaan ang mga bodyguard ko? Saan napunta ang lahat ng mga gwardiya? Napatay na ang mga tao mo. Tapos na ang lahat. Ano? Binatang Ginoong Lo. Bilisan mo. Ang sinumang saktan ng asawa ko, mamamatay. Dalhin niyo siya sa pintuan ng pamilyang Lu. Sabihin mo sa mga salbaheng iyon. Kung hindi nila tatanggapin, maghanda na sila ng kanilang mga kabaong. Luxu. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Kitian, sa wakas bumalik ka na. Batang lalaki. Pinatay mo ang apo ko. Pagbabayaran mo ang kasamaan mong ito. Nais kong mamatay ka para sa mas mababay. Anong lakas ng loob mo? Paano nang ahas ang hamak na ang tanlo lapas tanganin ng Diyos ng digmaan ng hilaga? Hindi ba ito ang maalamat na drug woman? Sa harap ng Diyos ng digmaan ng hilaga, dapat kang lumuhad agad. Hindi ba't walang halaga ang token na ito? Talaga bang ganyan ang takot ninyo? Hindi ba ninyo alam na ito ang Diyos ng digmaan ng hilagang di naming maaaring apihin? Dapat kayong lumuhod ngayon din. Patawarin ang aking kamangmangat. Sana'y patawarin nyo ang Angkanlu at bigyan ng pagkakataon. Kung gusto nyong mabuhay, lisanin ang Bihay Norte ngayon din. Mula ngayon, mawawala na ang Angkanlu sa Bihay. Noong nasa ibang bansa ako, ibang klase yan pa. Ikaw, isang preso sa kampo ng trabaho, paano ka naglakas loob pumunta sa pamilya Zong? Kaarawan ni Papa ngayon. Pumunta ako para magdiwang kasama siya. Ikaw siguro yung bayaw. Ako ang boyfriend ni Shishi. Ako si Lu Ziqiang. Hayaan mong palawakin ko ang iyong pananaw. Galing ito sa bihay namin. Ako ang ikatlong anak ng Luo. Ikinagagalak kitang makilala. Ziqiang, hindi ka ba nahihiya, Ziqiang? Pa, Tian, maupo ka sa tabi ko. Sige. Tayong dalawa lang ngayon, Tian. Mag-inuman tayo. Papa, sabi ng doktor masama ang iyong kalusugan. Hindi ka dapat uminom. Pero nandito si Tian ngayon. Masaya ako. Hindi makakasama ang ilang dagdag na inumin. Papa, nagigising ka ba sa gitna ng pabalik-balik, hindi makatulog? Paano mo nalaman? Papa, tama si Luxu. Hindi ka pwedeng magpatuloy sa malala na ang pinsala sa atay dahil sa alak. Tian, nagdiagnose ka na ngayon? Tian, nag-diagnose ka na ngayon? Nagtiwala ka sa dating preso na... Tama, Papa. Sinabi sa akin ni Shi na masama atay mo. Nagpakuha ako sa ibang bansa ng suplemento sa atay. Oh, heto na. Napakamahal ng gamot na... Ang bawat tableta ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. So, milyon ang halaga ng kahon na to. Hindi mo ito pwedeng inumin. Nakakalason ang gamot na ito. Ang gamot na ito ay may... Alam mong peke itong gamot. Anong pinagsasabi mo, ex-convict? Anong alam mo, bayaw, kung maantala ang paggamot sa tatay? Pananagutan mo ba yan? Ikaw, pulutin mo ang gamot sa basura. Dalhin mo sa akin. Kung peke ito, hindi mo ito makukuha. Tigilan mo ang paninira sa akin. Tama pala si Kitian. Peking gamot talaga ito. Kasalanan lahat ni Ma. Nagkunwaring matalikong kaibigan. Ginamit niya ng peking produkto para lokohin ako. Tama na. Huwag na natin pag-usapan to. Tara na, kain na tayo. Bayaw. Birthday ngayon ng tatay. Wala ka. Handa na bang regalo?
Siyempre may handa akong regalo. Nasa daan na. Konting oras na lang. Siguradong wala kang dala. Bayaw, anong mabibigay mo mula sa kulungan? May mahalagang regalo ka ba? Baka naman galing sa kulungan. Basura lang ang galing sa bilangguan. Kahit anong regalo ang ibigay mo, magugustuhan ko. Tenyente General ng Guarda ng Beihai, Li Chengtang. Inihahandog ang tunay na likha ni Giuseppe Castillo, emperador sa Pangangaso. Isang lumang manuskrito. Nais naming batiin ang celebrante. Habang buhay na buhay. Ikatlong ranggong gobernador ng Beihai. Ipinapakilala ni Pampo ng pilak na estatwa ni Amitaes, Buddha ng walang hanggang buhay. Naghahangad kami ng kagalakan at mahabang buhay. Papasok ba to sa bahay natin? Kumusta, Zikiang? Hindi mo pa natatapos ang proyekto, at nanalo ng unang gantimpala sa France. Ay, narito siguro sila para makita ako. Pumunta sila upang sipsipin si Zikia. Bakit hindi mo ako sinabihan? Dapat tayo ay naghanda. Mahinahon talaga si Zikiang. Hindi tulad ng iba, paghahambog lang ang alak. Siyang tunay na bayaw mo si Shishi Kitchen. Paano mo siya bibirahin ng ganyan? Hoy 8, muling dilatan ang iyong mga mata. Ano ba ang meron siya para sa'yo? 8, magmadali ka't makipaghiwalay na sa kanya. Hindi kanya karapat-dapat. Para makapasok sa angkanang... Tumahimik ka. Kapag minura mo ulit ang kapatid mo, hindi na kita ituturing na anak. Tatay, bakit mo tinutulungan ang kriminal na to? Tumigil ka, hindi ako ang iyong ama. Tatay, pakalma naman po. Mahalaga ang kalusugan nyo. Tiyan, pagkukulang ko sa'yo bilang ama, pinahirapan kita. Ayos lang. Naghihintay pa ang mga panauhin sa labas. Salubungin na natin sila. Zhongli at ang kanyang pamilya, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ano pa ang ipagkukunwari? Magmano ka agad. Ginoong Zhong, pakiusap, bumangon kayo agad. Pakiusap, bumangon na kayo, mga kagalang-galang na bisita. Ako na inyong manugang na si Luo Jicheng, naghahatid ng karangalan sa Beihai. Tama lamang ito, mga panauhin, napakagagandang handog. Hindi namin ito matatanggap. Itay, ang mga regalong ito ay para kay Zikiang mula sa mga bisita. Hindi ito para sa inyo. Wala kayong karapatang tanggihan ito. Tama si Shishi. Dapat nating tanggapin ang mga handog na ito. Talagang kailangan nating tanggapin. Itay, mabuting hangarin namin ni Shishi. Pakiusap, tanggapin nyo na. Itay, tama kayo. Ang mga regalong ito, hindi namin matatanggap. Anong pinagsasabi mo, Salari? Usapin ito ng pamilyang Zhong. Wala kang karapatang makialam. Sa akin ang mga regalo, ako si Luo Zikiang. Maibibigay ko ito kanino man. Mapipigilan mo ba yan? Sino ka? May pinangga ko ba kami sa'yo? Mga binibini at ginoo. Di ba't para sa manugang kong si Luo Jicheng ang mga red along ito? Hahaha. Siyempre hindi. Magaling ang pamilya Zong. Ako lang ang palpak. Kung hindi para sa akin, kanino pa? Mali pa ng tao ang napuntahan nila. Ang hindi, hindi talaga. Ikaw, Shishi. Maaari ba akong magtanong, sino dito ang may apelyidong Chi? Nais kong makausap si Ginoong Chi. Tanggapin ninyo ko ang munting handog. Mangyaring tanggapin ng red along ito, Chi. Paano ito nangyari? Nagkamali ba kayo? Tiener, ano ba ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Ganito, naglingkod ako sa militar sa Hilagang Lungsod. Nakakuha ng parangal. Narito sila upang magpasalamat. Magaling, Tiener. Talagang nagtagumpay si Tiener. Sinasabi ko sa inyo. Naguguluhan ba kayong lahat? Unang beses kong marinig na isang bilanggo ang nakatanggap ng parangal. Malamang nagkamali kayo. Ako ang nagbigay ng karangalan sa Beihai. Lalapas na nga ninyo si Jichi, sampal ang aabutin ninyo. Mga ginoo, ang dalawang ito'y bata pa. At walang malay, patawarin ninyo sila. Kalimutan na natin ito. Dahil naibigay na ninyo ang regalo, aalis na kami. Sandali lang, mga ginoo. Masyadong mamahalin ng red along ito, talagang, hindi namin ito matatanggap. Hindi namin matatanggap ito. Dapat nyo itong bawiin. Aalis na kami. Chitian. Bulagsak. Inay, ano ang gusto mong bilhin? Kikita ako para mabili mo. Paano ako makakakuha ng ganito kalak? Tumahimik ka. Huwag kang magpahiya dito. Tiener, tama ang ginawa mo. Kung hindi atin, ayaw natin. Sige, alis na tayo.
Bayaw, ano bang parangal ang natamo mo? Mga importanteng tao ang dumalaw sa akin. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalala. 5 taon na ang nakalipas. Nagsundalo ako sa Ciudad del Norte. Nakuha ko ang ilang medalyang pandigma. Kaya nitong 5 taon, nasa hukbo ka pala, hindi ka pinadala sa rehabilitasyon? Si Papa ay nagsundalo sa Norte. Espesyal na misyon ito. Bawal pag-usapan ito sa ibang tao. Kaya akala ng lahat na narehabilitasyon ako. Napakagandang araw. Ang mabuting tao ay naglilingkod sa bayan. Ipinagmamalaki ng pamilya Zhang ang araw na ito. Bumalik ang karangalan. Ano ba ang nakakamangha dito? Makinig ka sa akin. Hindi mo dapat lapitan si Jichi. Ni hindi ka dapat tagapagsuot ng sapatos niya. Paano ka nakatapak dito? Pasensya na po, Ginoong Chi. May dala ka bang handog? Umalis ka na. Opo. Teka, nasaan ang uniforme? Bakit wala siyang suot na uniforme? Alam kong may kakatwang nangyayari. Lahat pala tayo nilinlang ni Kicha. Nalinlang. Ano ang ibig mong sabihin? Ma, para mapataas ang kanyang katayuan. Kumuha siya ng mga artista para magpanggap. Bayaw, ang laki sigurong ginastos mo sa mga ekstrang ito. Marami ka sigurong ginastos na dagdag. Sabi ko na, paano nagkaganyan ang isang bilanggo? Nakakadiring talaga. Tama na, dapat maging maingat kayo sa pananalita. Tatay, malubha na ang atay mo. Huwag ka nang magalit pa. Itay, kulang ginseng ito. Mabisang gamot sa sakit sa atay. Salamat, Ian. Napaka-thoughtful mo. Di ko alam to, parang tuyong labanos na lalong tumitingi. Maging makatotohanan ka, tuyong labanos talaga to. Tumigil kayong lahat. Kahit to yung labanos pa ang ibigay ni Tian, masaya pa rin ako. Tapusin na natin to. Tian, huwag kang aalis ngayon. Manatili ka sa gabi. Tumira ka sa kwarto ni Luozu. Itay, may mga dapat asikasuhin pa ako. Aalis muna ako. Bukas pagkatapos ng trabaho ni Xue, susunduin ko siya. Zilo po ang pagbati. Zilo, bakit nandito ka? Di ba dapat nasa North City ka? Kasi, Sige, simula nandito ka na, alis na tayo. Sakay ka na sa kotse. Isang bilanggo. Naglakas loob maghanap ng pokpok. Ano kaya ang sasabihin mo kay Luozu tungkol dito? Zilo, bakit mo ako sinusundan sa halip na umuwi? Ginoong Panginoon, ako, Huwag mong sabihin takot ka sa multo. Ginoong Panginoon, gusto kita. Mula noong unang kita kong makita. Nagsimula ako umibig sa iyo. Zilo, may asawa na ako. Ano ba ang sinasabi mo? Ano naman kung ganoon? Kung di ka magsasalita, ako rin. Walang makakaalam. Zilo, bilang Ginoong Panginoon, Huwag mo akong pilitin. Paumanhin. salamat. Binibini, mukha kang malungkot. Maaari ba kitang ilibre ng inumi? Kamusta? Parang wala ka sa mood. Gusto mo bang manlibre ako ng inumi? Para humingi ng paumanhin, hayaan mong ako ang manlibre. Magaling ka pala uminom, ha? Sige, gets ko na. Marami ka nang nainom. Tama na ang inuman, okay. Wala kang pakialam. Hoy, bayaw. Ang ganda mong babae dapat masaya. Mabuti pang ikaw ang umaksyon. Pangit na babae. Galit ka pa rin? Halimaw. Ano nang itinuturing na halik? Haha. Hinahamon mo akong sipahin. Takbo ka kung kaya, halika. Lei Kuang. Bayaw, nabaliwala ako sandali. Ayos ba yon? Bakit ka nakatayo dyan? Bayaw. Tara na. Hoy, hindi ba si Ginoong Lo yan? Ginulgol ka ng husto. Huwag na natin pag-usapan yon, Ginoong Bay. Sino ang may bayad? Sino nang may lakas ng loob hawakan si Ginoong Lo? Kilala mo si Kicha? Isang lalaking nagpabuhay kay Zhong Luoxu na parang biyuda sa 5 taon. Siya nga, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Ginoong Lo.
Hindi rin naman maganda ang kalagayan mo. Nahinama ka ng isang convict. Alam mo ba ang kanyang nakaraan? Nakulong siya dati. Narecruit sa Northern City para sa militar. Ni hindi ko alam ito. Bakit siya nagwawala? Nagpadala siya ng 12 ng kabaong sa bahay. Parang naghahanap na siyang Huwag kang magmadali. Sa totoo lang, may naisip ako. Interesado ka ba? Anong ideya? Humanap ng pagkakataon kay Zong Luoxi para magkita tayo. Pagkatapos, bibigyan natin siya ng ha. Kitty Ann, nasa oras ka nga. Kakalabas mo lang at wala ka namang magawa. Inutusan ako ni Papa na ipakilala sa iyo ang isang bagay. Isang magandang oportunidad sa trabaho. Paano pumasa ang isang ex-convict sa seguridad? Pinayagan siyang pumasok dito. Luozu, sino ang nag-utos sa iyo na dalhin siya? Paumanhin, Lolo. Narito ako para humingi ng pabor. Ang pagtulong naman ay hindi dapat maging problema, di ba? Kichian, bakit nakadepende ka sa asawa mo sa lahat? Sa kanya ka umaasa para sa lahat. Hindi ka ba nahihiya? Hindi kailangan ni Luoxi na magmakaawa sa inyo. Basta gusto mo lang, maaari kong makuha ito kahit kailan. Ang Wang Group, pipilitin ko silang lumuhod sa harap mo. Handa ka mangako. Kahit kailan ko makakamit ang grupo Wang, patirinigin mo sila sa'yo. Ha. Nababaliw ka na siguro, Road. Ate, isa lang ang hanap mo. Nakatagpo ka pa ng tanga. Walang katulad ang lasang Lolo, bigyan mo pa ng pag-asa si Kitty Ann. Tutulungan ko siyang magkatrabaho rito. Ha. Lehitimong negosyo ang grupo Wang. Hindi kami kukuha ng ekspreso. Luozu, nagwawala ka na. Itinatrato mo ang grupo Wang parang basurahan. Sige na po, Lolo. Naiintindihan ko. Hindi ko na ulitin. Hintayin mong hilahin ka nitong ekspreso. Pabigat ka habang buhay. Yuyu, hindi ba? Bagay na bagay kay Miss. Parehong nakakainis. Kitty Ann, alis na tayo. Bakit tayo alis? Magiging sayo ang grupo Wang. Ang grupo Wang pronto na ito ay makapasayo. Ha. Bilanggo sa kampo ng trabaho. Tigilan ka sa kahambugan. Alam mo ba ang halaga ng grupo Wang? Sa tingin ko, nangangarap siyang makuha ang aming grupo Wang. Ibibigay ko sa iyo ang posisyong ito. Upang maabot mo ang pinakamataas na posisyon. Kitty Ann, tumigil ka sa kalokohan. Wala kang dignidad, isipin mo naman ang nararamdaman ko. Asawa, hindi ka rin naniniwala sa akin. Paano kita pagkatiwalaan? Paano ka paniniwalaan, Lobby? Alam ng lahat na ikaw si Kitty Ann, Lobby. 5 taon kang nakakulong. Aminado akong wala kang silbi. Pero tumigil ka na sa kahihiyan. Ako si Zong Luoxi, hindi ako maaaring mapahiya. Luoxi, Tumigil ka sa pagyayabang. Lei Kuang, si Luo. Sinusunod po. Tawagin mo agad si Mu Heshen. Kunin niya kaagad ang grupo Wang. Narito ako. Tawagin mo agad si Mu Heshen. Sabihin mong bilhin niya ang grupo Wang agad. Gaya ng utos. Ang Walang kwentang matanda ang lakas ng loob mo. Ha? Hindi ba't ikaw ang nagpapakita ng kakapusan? Seguridad, ilabas ninyo itong baliw na Ayos lang, tumigil kayong lahat. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob paalisin si G-Kid dito. G-Mo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Tumahimik ka. Paano mo nabastos si G-Chi? Kailangan lang ni G-Chi na pirmahan mo ang kontrata. Luoxi, pirmahan mo na. Luozu, huwag mong pipirmahan yan. Ang angkan namin ay tuluyan ng nag-api. Paano mabubuhay ang group? Binibini, pinsan. Huwag mong pipirmahan yan. Noy, mga inosente pa kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong pipirmahan at mawawasak ako. Gagawin kitang vice presidente. Nasa sayo kung pipirma si Luoxi. Ngunit huwag mong kalimutan kung ano siya. Sige, sayo na ang Wang Group mula ngayon. Lahat sayo na. Binibini, asahan kong aasikasuhin mo ang lahat. Chef. Guru, paano ang tatlong ito?
Lolo, ikaw ang lolo ni Luoxu. Wala akong gagawin sa'yo. Ngunit pagdating sa inyo, bawat banyo sa gusaling ito, linisin nyo na nakaluhod ang mga iyon. Huwag kang magmalabis. Ang asawa ko ay si Liu Heng, opisyal ng 3 ranggo sa Bihai City. Sino ang may lakas ng loob? Kunin ang Wang Group at parusahan ang asawa ko sa paglilinis ng banyo. Asawa, tinatakot nila. Talagang napakalakas ng loob nyo para mangahas na ganyan. Nakikilala mo ba ang bagay na ito? Dragon. Orden ng Dragon. Paano mo nakuha ito? Saan mo ito ninakaw? Kay kapal ng mukha. Hindi kayo yukod sa makapangyarihan. Ay nagbibigay pugay sa dakilang guro. Hindi ko nakilala ang kanyang kadakilaan. Karapat dapat akong mamatay. Anong nangyari sa'yo, Liu Heng? Bakit kayo yukod sa bilanggong ito? Masamang babae. Paano mo nahasulat ang Panginoon ng Kaharian? Panginoon ng Kaharian, pakikalmahin niyo po. Ang inyong tauhan ay agad kayong dadalhin maglinis. Kamusta, mga Ginoo? Ano ang gusto ninyong bilhin? Pwede nyo bang sandaling buksan ang kaha de Hierro? Kailangan lang namin kumuha ng ilang bagay. Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko? Paumanhin, senyor. Wala sa akin ang susi ng kaha. Nasa tagapamahala ang susi. At wala ngayon ang manager. Bakit hindi kayo maghintay muna? Pangahas kayong manggulo sa Kifu Joyeria, may tapang ng oso at lakas ng loob ng leopardo. Magnanakaw ba kayo gaya sa bangko? Dapat tingnan nyo muna ang sarili nyo. Umalis na kayo riyan, o kami ang magpapaalis sa inyo ng marahas. Mga Ginoo. Ano ang ibig sabihin yan? Bakit hindi nyo tingnan ang sarili nyo sa salamin? Tingnan nyo ang halaga nyo. Sa inyong karumal-dumal na anyo, sa Kifu Joyeria, akala nyo makakabili kayo? May pera ba kayo? Hinahanap nyo ang gulo. Senor, tumawag ka. Kumpirmahin mo sa presidente nyo. Ako si Kichian. HF, chitiyan ka? Ako naman ang dakilang maruno. Nakadidiri kayong mga migranteng manggagawa. Nakakasuka kayo. Ang paghamak sa Diyos ng digmaan, walang kahabagan. Patayin ng walang awa. Paano ka naglakas loob na ako'y paluin? Tumawag ng tulong ngayon din. Basagin ang mga binti nila. Lahat, address. Sige, Lei Kuang, huwag mo nang guluhin pa. Tawagin mo agad ang presidente, sabihin mong pumunta ka agad. Sayangin mo ang oras. Siya ang Panginoon ng dominyo. Mga tanga ba kayong dalawa? Malaki ang gastos ng bangko sa inyo araw-araw. Kayong dalawa, di nyo kayang talunin ng 2 tolang? Sabi nila kakilala nila ang presidente. Utak lamok siguro kayo. Binaril ka ba ng kalabaw? Wala namang pera yung 2 yan. Paano nila makikilala ang presidente? Kung talagang kilala nila siya, pupugutan ko ang ulo ko at gagawing bola. Sana hindi kayo magsisi. Ang tauhan mong si Dilong ay bumabati sa Panginoon ng dominyo. Ginoo, linisin mo ito agad. Sino ang manager ng tindahang ito? Kayong mga bastos. Ito ang aming 7 Fortune Jewelry. Ako ang presidente nito. Kumusta po, Pangulo? Ano ang inyong kalagayan? Ako'y hanggal na hindi nakakakita ng talino. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ginoo, paano ninyo siya pakikitunguhan? Hindi mo ba sinabi kanina na ang ulo mo'y magiging bola na papadyakan? Panahon na para tuparin ang pangakong iyon. Huwag po, kuya. Maawa kayo. Kuya, pakiusap, kahabagan naman. Mula ngayon, umalis ka na sa bihay. Ayaw ko nang makita ka pa kailanman. Mawala ka rito. Aking Panginoon, ang mga natitirang bagay na ito ay para rin sa binibini. Nakikiusap akong tanggapin niya mga ito. Salamat kung gayon, Ginoong Di. Luoxu, Bakit ngayon ka lang dumating? Nandito na ang lahat sa bahay. Ikaw na lang ang kulang. naantala ako sa ilang bagay. Tara na, umalis na tayo. Paumanhin po, Ginoo, bawal pumasok ang hindi angkop ang pananamit. May reserbasyon kami sa loob. Pwede po ba kayang magpatawad? Talagang hindi pwede. Sige na, mahal. Mauna ka na, magpapalit muna ako ng damit. Ako si Susan Yang, nagbibigay pugay sa inyo. Sino ka ba? Ginoo, ako si maliit na sumula sa... Ah, ikaw pala. Naalala ko na ngayon. Dominyo, pasok tayo sa loob para mag-usap.
Simula ngayon, kapag nakita ninyo si, pakiusap na anyayahan siyang pumasok. Opo. Ginoo, mga baguhan lang po ang mga ito. Huwag mo silang masyadong seryosohin. Sige na nga. Dominyo pala. Kanina, kinontak ako ni Official Lee Kwang. Agad ko namang tinanggap. Mabuti, salamat na lang. Dominyo, may oras po ba kayo ngayon? Pwede po ba tayong umakyat para mag-inuman? May family gathering po ako sa taas. Mag-inuman na lang tayo sa susunod. Aalis na ako. Jisoo, ano pong maitutulong ko? Ipadala ang mga utos ko. I reserve ang private room 511. Ihanda ang pinakamasarap na putahe. Opo. Nalalaman ko lang na ang Garden Hotel ay arkilahan ng isang malaking tao sa ilang araw. Ji-Cheng, kilala mo ba ang taong ito? Nanay, hindi lamang siya kakilala ko. Malapit pa nga kami sa isa't isa. Kung gayon, ipakilala mo siya sa pamilya balang araw, Luizo. Ano ang pinagsasabi mo, matandang pakialamera? Hindi ba't ikinasal si Luizo kay Chitian? Ano naman kung nakapagis siya kay Chitian? Wala bang karapatang magpakasal muli? Luizo, dapat kang matuto kay Shishi. Tingnan mo ang napangasawa ng kapatid mo. Isang tunay na matagumpay. Zikiang, dapat mong ipakilala sa kapatid ko sa susunod. Siguraduhin mong maipakilala ang taong ito. Huwag kang mag-alala. Nasakop ko na ang lahat. Huwag na. Okay lang si Jayan. Gagalitin ni Zin ang nanay mo. Di ba? Hoy, kilala mo talaga siya. Yung Vic, hindi lang basta kakilala. Ako ang inaanak niya. Inaanak? Wala akong walang utang na loob na anak. Walang utang na loob. Ikaw. Espresso. Sarahan mo ang basurang bibig mo. Akala mo lahat katulad mo. Wala kang ginawa kundi magyabang. Huwag mong sabihing nagpa-reserve ka. Kaya mo bang bayaran to? Siya, magpa-reserve. Walang pera yan. Mas malinis pa bulsa niya sa mukha niya. Basura ka kumpara kay Zikiang. Basura ka lang. Kumpara sa Zikiang, ha? Wala kang silbi. Lahat sa tahimik. Hindi ka pa nakaba. Hindi ka dapat magalit. Nakuha mo ba ang maling lugar? Hindi namin humihingi ng mga pinggan na ito. Mr. Su, aming manager. Ito ay kagandahan. Masiyahan sa iyong pagkain. Ji-Cheng, hindi ko inaasahan na ikaw ay kaya. Kaya talento at mapagpakumbaba. Ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi tulad ng ilan, walang talento at nagmamalaki lamang. Hindi ba ito totoo? Ilan, hindi pa rin nila alam kung paano pakiramdam ng nahihiya. Dapat silang magsalita ng mas mababa. Hindi ba sila kumain? Kumuha ang iyong chopsticks. Sa ganitong paraan. Sabihin ang pangkalahatang manager Su, napasasalamat ko kayo para sa pagkain. Ianyayahan ko siya ng isa pang araw. Paumanhin mo ito. Sabi ng pangkalahatang manager So, mga account lamang na nakasay ng Mr. Kiso libre. Sinabi ng aming general na manager na si So, tanging ang mga invoice na pinirmahan ni Jichi ang maaaring exempted sa bayad. Nagkakamali ba kayo? Wala kaming iikirito. Pasensya na, Binibini. Itinatanong mo ba ang kakayahan sa trabaho ng Hardin Hotel? Hindi ko ibig sabihin iyon. Ang ibig kong sabihin, wala talaga kaming iki dito. Kalokohan. Siya ang apelyido ng asawa ng kapatid mo, di ba? Papa, kakalabas lang niya sa bilangguan. Paano niya makikilala ang may-ari ng Hardin Hotel? Talagang hindi. Hindi siya makakakilala ng malaking boss. Lalong hindi makakakuha ng libreng pakikitungo. Jichi Tian, tama ba? Humihingi ako ng tawad sa hindi pagkilala sa inyo. Nagsisisi ako. Espesyal na hiniling ni Jisoo na manager na kayo ang pumirma sa kasunduan. Sabihin mo sa iyong manager na si Su, na ako si Kitian, nagpapasalamat sa kanya. Talagang nag-mature na si Tian ngayon. Kahit may-ari ng Hardin Hotel ay kilala niya. Ano naman kung kilala niya ang may-ari ng Hardin Hotel? Ano ang nakakamangha doon? Mamamatay ka ba kung hindi ka magmayabang? Ikaw. Papa, ano nang nangyayari? Ayos ba lahat? Ha? Lalong lumalala ang sakit ni Papa. Paano ulit ito lumala? Wala ka ba'y binigay? Yung snow ginseng tea, di ba? Hinahadlangan ni Mama na inumin ni Papa ang snow ginseng. Sabi niya luma ng tuyong labanos lang raw yun. Takot siyang magdulot ng problema. Walang kabuluhan niya. Kung hindi naiintindihan ni Mama, paano ikaw huwag mong tularan? Anong ibig mong sabihin? Kung maantala mo ang paggamot kay Papa, itatapon kita sa dagat para pakainin ang mga pating. Ikaw. Una Diyos ko. natin si Papa, Luoxi. CJ, Papa. Dahan-dahan lang, Papa.
Kumusta na si Papa? Binigyan ko si Papa ng snow ginseng tea. Matatag na ang kanyang kalagayan ngayon. Ano ang nangyayari kay Li Kuang? Si Yun Chao, kapatid ng Domain Lord. Natagpuan namin ang ulila. Ano, seryoso? Walang pag-aalinlangan. Magkamukha sila ng larawan. Nasaan na siya ngayon? Inampon siya ng isang pamilya. Nampa na siya. Nasa Beihai Kindergarten na siya ngayon. Domain Lord. Oras na ng pag-uwi sa kindergarten. Pagkatapos ng klase, pupunta na tayo. Pupunta na ako roon. Tulungan kita sa bag mo. Masaya ka ba? Oo, hehe. Anong ginagawa mo? Malikot ka. Ang bilis mo namang maglakad, Mana. Hindi kita kayang sabayan. Tumahimik ka. Ikaw at si Zihaw ay laging sabay kumain. Bakit hindi mo ako masabayan? Manang, huwag kang magagalit. Nagkamali ako. Sa susunod, makakasabay na ako. Dapat masabayan mo ako. Kung hindi, wala kang makakain. Ay, Nadumihan ang bag ko. Kwenta ka talaga. Marumi ang bag ko. Pasensya na, Xiao Xiao. Huling-huli na ang itay. 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 Ikaw ba talaga Itay? Pasensya na, Xiao Xiao. Hindi ka napababayaan muli ng itay. Ah. Siya ang nag-iwan kay Xiao Xiao. Ganyan ka palang basura. tumahimik ka. Huwag mong lapastanganin ang Lord ng Domain. Si Lord ng Domain pa rin ang guro ko. Ang kapal ng mukha. Anong ginagawa mo, Kuang? Siya naman ang ampon na ina ni Xiao Xiao. Huwag mo siyang hawakan. Ma'am. Sa loob ng panahong ito, salamat sa pag-alaga kay Xiao Xiao. Anong gusto mo? Nang kunin ko siya sa ampunan, nang ilabas ko siya roon. Malaking halaga ang nagastos ko. Magkano ang gusto mo? Hindi maganda ang suot nila, ang lakas ng boses mo. Wala kang karapatang humusga ng aming damit. Sabihin mo na lang ang presyo mo. Nakikita ko ng malinaw, mahirap magpalaki ng anak mag-isa. Kontento na ako sa maliit na halaga. 300,000 lang. Tunay na kagandahan, tiyak magkakaroon siya ng magandang dot balang araw. Hinihingi ko ang 300,000, pero nakikita kong wala na kayong pera. Hindi nyo kayang mag-ipon ng ganyang kalaking halaga. Bata, kung aalis ka, walang kakain ng tirang pagkain sa bahay. Papa, ayaw ko nang kumain ng tirang pagkain. Pakiusap, iuwi na natin ako. Tama na kayong lahat. Xiao Xiao, masakit ba? Papa, huwag kang mag-alala. Hindi ako nasasaktan. Lei Kuang. Bigyan mo sila ng pera. Opo, Panginoong Dominyo. Pwede na ba tayong umuwi? CJ. Umalis na tayo. Alisin mo ang marurumi mong kamay dyan. Akala mo mababayaran mo kung madumihan mo. Sinong nagsabing hindi namin mababayaran niya? Kaya mo bang bayaran ang bibilhin mo? Alam mo bang sa pamilya namin, kahit anong damit na piliin mo, hindi kayang bayaran ng mga tulad mong Luigi. Hindi mo to mababayaran. Nakikita mo yan. Lumiko ka sa kanan paglabas. Nandyan ang palengke ng mga magsasaka. Mas bagay dyan ang mga yan sa'yo. Mga damit pang probinsya. Zilu, pakalanan ang tindahan ito sa pangalan ni Xiao Xiao, Dominion Master. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Sasabihin ko sa'yo, Tol-unan, anong kayabang-yabang mo rito? Bilhin ang tindahang to. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng tindahang to sa lugar na to? Inilipat na ni Dominion Master ang tindahang to kay Xiao. Sa loob ng 5 minuto, dadalhin ng may-ari ang lahat ng dokumento para sa... CJ. Binabalaan kita. Gago. Bibilhin mo ang tindahang to. Ikaw. Huwag mo akong sayangin ng oras. Naiintindihan mo. Habang mabait pa ako. Umalis ka na agad. Excuse me, nandito ba si Mr. G? Ako si Emerky na hinahanap. Kumusta, Mr. G? Simula ngayon, sa inyo na ang tindahan ito. Makipagtagay tayo para sa isang magandang pakikipagtulungan. Maging masagana ang iyong negosyo. Sinasabi mo bang bulag ako? Ginoong Chi, binili niya ng 5 beses sa halaga. Kanyang nakuha ang tindahang ito. Mula ngayon, si Ginoong Chi ang may-ari ng tindahang ito. Boss, good luck sa'yo. Halika rito, munting bata, kasama ng tita. Tutulungan ka ng tita mamili. Gusto mo magandang damit, nakakatakot ka, ayoko sumama. Huwag kang matakot, dadalhin kita ng tita sa laruan.
Halika rito agad. Huwag mong gawin yan. Kung madumihan ang laruan mo, di namin mababayaran ang multa. Sa huli, pulubi lang tayo, hindi ba? Ang tindahang ito, kahit 10 taon, di natin kayang bilhin. Simula ngayon, pwede ka nang umalis sa tindahan ito. Ha? Boss, pakiusap. Huwag mo akong paalisin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Habang handa kang patawarin ako, gagawin ko ang lahat. Zilo, Lumabas ka na rito. Tumigil ka ng mag-aksaya ng oras. Boss, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng tsansa. mamaya, lalabas tayo para kumain ng masarap. Tarantado. Wala kang silbi. Ginawa mo bang sarili mong tahanan ng angkan ng mga zong? Pinapasok mo pa ang isang maliikot na batang ito. Akala mo patas ito sa kapatid ko. Ate, mas mabuti pang mag-asawa ka ulit. Bayaw, sobra na to. Kalimutan mo na. Isinama mo pa ang batang to sa bahay. Si Xiao Xiao ay hindi lang basta maganda. Kichian, ano bang nangyayari? Sasabihin ko mamaya, may mga bagay na hindi dapat marinig ni Xiao Xiao. Anak sa labas. Hindi. Ano ang totoo? Malalim na buntong hininga. Anak si Xiao Xiao ng isa kong kasamahan. Iniwan niya ang buhay para iligtas ako. Kailangan kong alagaan ang kanyang pamilya. Hindi ko siya pababayaan. Eh yung ina niya. Namatay ang ina niya ng manganak kay Xiao Xiao. Luoxue, may hihilingin ako. Matagal nang nangangarap si Xiao Xiao ng ina. Pwede ka bang maging nanay niya? Kahit peke lang, okay na yon. Matagal nang gustong magkaroon ng nanay si Xiao Xiao. Pwede ka bang maging nanay ni Xiao Xiao? Kahit pa kunwarian lang, ayos na rin. Kahit pa kunwarian lang, ayos na rin. Seryoso ako. Salamat. Tatay, Kumusta ka na, Xiao Xiao? Bilis, tawagin mo siyang nanay. Siya ang nanay mo. siya nga ba talaga ang nanay mo? Tutu. Nanay, Anak. Maupo ka, anak. Anong ginagawa mo? Matutulog muna ako sandali dito. Umuwi ka na sa kwarto mo. Napansin ko wala ka dito. Baka ako mag-alala. Ayos lang. Huwag kang biro, may dalaw ako. Bakit mo ako sinisuyot? Hindi ko mapigilang mahumalik. Dumayo ka sa akin. Wala akong gana sa mga laro mo. Kung lalabas ka sa pintong iyon, huwag ka nang bumalik pa. Makinig kang mabuti. Kapag muli mong kinainisan ako, ihiwalay na kita. Paumanhin po, Ginoong Bay. Salamat sa inyong pasensya. Kamusta ang ipinagawang trabaho? Huwag po kayong mag-alala. Nasasakop ko ang lahat. Ang pagtatapat ni Zong Luoxue ay siguradong dadaluhan. Subalit, anong ibig mong sabihin sa pero? Mga mahalagang tao ang dadalo. Kapag nagkagulo, kapag may naapak ang damdamin, ang seguridad ng Garden Hotel, Xiao Fiang na ika-negatibo, 4 na ranggo. Ay kapatid ko, Bei Xiao. Ang galing mo talaga. Kilala mo ba siya? Huwag kang mag-alala. Kapag oras na para kay Zong Luoxue, isasama kita. Pero, kailangan nating magdagdag ng isa pa. Hindi ba si Kitian ang maliit? Tama. Kapag oras na, dalhin mo siya. Gusto kong magkita-kita ang tatlo. Nang maayos na pagkikita. Hahaha, Bei Xiao. Mas magaling ka maglibang kaysa sa akin. Xiao Xiao, mamaya paglabas mo ng eskwela, ipapasundo kita kay Tita Zilo. Pumunta tayo sa Hardin Hotel. bakit tayo pupunta ng hotel? May sorpresa si Papa para kay Mama. Bibigyan kita ng kwintas pagdating ng oras. Para tulungan mo akong ibigay kay Mama, ha? Sige, Papa. CJ. Si Zilo ang maghahatid kay Xiao Xiao sa eskwela. Siya ang pinuno ng lugar. Luoxue. Gusto mo bang sumama sa amin sa Hardin Hotel? Mauna na kayo. Dadalhan ko ng gamot na alak si Papa. Sige, magmadali ka. Handa na ang Hardin Hotel ng pinuno. Ngayon, ang seguridad sa Hardin Hotel ay opisyal ng ika-4 na ranggo, si Xiao Feiyan. Mabuti, nagtrabaho kayong lahat ng gusto. Pagkatapos ng pagtatapat, iimbita ko kayong lahat ng inuman. Seryoso ka? Ang kapal ng mukha mong humarap. Shishi, huwag mo nang pansinin yan. Bantayan mo lang. Paalisin ko siya. Bayaw, nasaan si Luoxue? Bakit hindi siya sumama?
Parang concerned ka kay Luoxu ah. Kung wala siya, sino ang makatitig sa kahihiyan mo? Sino kaya ang mapapahiya? Papaalisin natin yung taong yan mamaya. Siya ang may-ari ng lugar. Hoy, paano siya? Nakapasok ng ganun-ganun lang. Ano ang nangyayari dito? Siguro naglinis lang siya dito. Nag-sideline lang para kumita. Make sense kasi kung hindi, imposibleng makapasok. Paano siya makakapasok dito? Eksakto, pagdating ng tamang oras pahihiyain natin siya. Oo, pasok na tayo agad. Tara na. Excuse me po. Hindi ka pwedeng pumasok. Nagbibiro ka ba? Ito ang invitation ko. Tama po, na-cancel na ang invitation ninyo. Kasama ko yung isa, anak-anakan ng mayaman yan. Sumusunod lang ako sa utos ng may-ari. Mukhang naghahanap ka ng away ah. Zikyang. Mahal, sandali. Mauna kayo. Hintayin niyo ako dito. Hahanapin ko si Bai Xiao. Bai Xiao. Bai Xiao, dumating ka rin. Bakit ang putla mo? Wala akong alam sa nangyayari. Bigla na lang nawala ang validity ng invitation ko. Akala ko hindi naman seryoso. Tatawagan ko na lang si Xiao Fiang. Papasukin ka niya, tapos na. CJ. Na pala. Dumating na ba si Zong Luoxi? Hindi pa dumarating si Zong Luoxi, pero yung walang kwentang si Kichan. Nauna siyang pumasok. Tamang-tama. Hayaan nating makita niya mismo mamaya. Kung paano natin paglaruan ang asawa niya. Gino. Aamoy. Hindi ba't medyo labag ito sa mga? Anong masama? Ha? Gusto mo pa bang samantalahin si Zong Luoxi o hindi? Kung gusto mo, gawin mo ang sinasabi ko. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Naiintindihan ko. Pero Bai Xiao, may kasunduan tayo dati. Responsable lang ako sa pagdala sa kanya. Wala akong kinalaman sa pagdukot. Tingnan mo ang kakulangan mo ng ambisyon. Kahit basurang tulad ni Zong Shishi, naakit ka pa. Sa huli, ibibigay ko sa'yo si Zong Luoxi. Direkta kong ibibigay sa'yo. Kasalanan ko ang lahat. Sige, kukunin ko na siya ngayon. Puntahan mo't kunin ang taong yon. Opo. Siya nga pala, Bai Xiao. Paano natin ito ayusin? Huwag mong intindihin to, may sarili akong plano. Tara na. Tatay, kumusta ka na? Dalhin na kita sa ospital. Tatay, Okay lang ako, tatay. tatay, ganyan ka na nagsasabing okay ka? Sige, ihahatid na kita sa ospital. Patingnan kita. Luo Zikyang, anong ginagawa mo? Ano ba? Ihahatid kita sa Garden Hotel. Sa Garden Hotel. Tara na. Umalis ka na, mas mabuting magsabi ka ng totoo. Bitawan mo ako. Lalabanan kita. Magdusa ka sana, itay. Pakawalan mo ako. Dalhin siya kay Gibay. Bitawan mo ako ngayon dito. Ginoo, may problema tayo. Dinukot si MS, Zong at Xiao Xiao. Pinahanap ko na si Xiao Xiao. Si Ziluo mismo ang pumunta, pero hindi pa namin nakikita si MS, Zong. Natunto na namin. Sino ang may gawa? Kasabwat ang pamilyang Bai at si Luo Jicheng. May kinalaman si Dong Dani. Gawin niyo ang lahat ng paraan. Kahit abutin ang langit at lupa, hanapin si Zong Luoxi. Kailangang makuha siya. Naiintindihan ko. Bilisan niyo. Saan tayo pupunta? Dadalhin kita sa nanay mo. Sinundo kita para sa kanya. Ayaw ko nang hanapin si Mama. Maghihintay ako kay Tia Ziluo. Xiao, abala si Ziluo ngayon. Naghihintay ang mga magulang mo sa hotel. Tumawag kay Itay. Naghihintay sila sa hotel. Anong ginagawa mo? Sagabal ka lang. Tulong. Ate, tulungan mo ako. Gusto nila akong kidnapin. Tumigil kayo. Saan niyo babalak punta? Ang lakas ng loob ninyo. Nangahas kayong kidnapin ang anak ng Panginoong may-ari. Sumalangit nawa ang inyong Panginoon. Hindi ito problema ko. Pinuwersa lang akong gawin ito, ong may-ari. Nailigtas ko na si Xiao. Kasama ang dalawang ito. Anong gagawin natin ngayon? Dalhin niyo sila sa hotel. May balita na ba kung nasaan si Luoxi? Ipaalam mo sa Panginoon si Binibining Zong. Nanguli ng pamilyang Bai. Dinala sa ate. Kuya Fiang, makakailangan kita sa lalong madaling panahon.
Mga maliliit na problema lang ito. Gagawin ko ang inyong ipinag-uutos. Bugbugin mo yung lalaking yan at dalhin dito. Subalit, meron akong munting hiling. Magagawa kaya ito ng binatang si Jibay? Dito tayong lahat ay magkakapatid. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Nabalitaan kong si Zong Luozo ang mutya ng Beihai. Tingnan mo ang litrato. Madali lang yang sabihin. Hindi ko ito malilimutan. Pagkatapos, seswelduhan natin ng TPD sa Ha ha ha. Wala na akong hihilingin pa. Maraming salamat, bye. Suntukin mo ang batang iyan. Dalhin mo siya rito. tuloy ka. Zong, ang ganda. Kinakabahan ka na ba? Baiki, hayop ka. Sabihin mo ang gusto mo. Wala itong kwenta. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo na ito makokontrol. Nasa akin na ito ngayon. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Huwag kang lalapit. Nangangahas kang kagatin ako. Gagawin ko sa'yo ang gusto ko ngayon din. Aray, bitawan mo ako. Tama na. Huwag kang lalapit, Kichan. Tulungan mo ako. Ngayon, ako'y pakikialaman ng asawa mo. Upang malaman mo, ang kapalit ng paglapastangan sa angkanbay. Hoy! 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 Kayong mga hampas lupang bay, papatalsikin sa bihay. Xiao Fiang. Binatang Ginoong Bai. Hulihin ang lalaking yan. Ano pang hinihintay? Hulihin siya. Siya ang kataas-taasang Panginoon. Kataas-taasang Panginoon. Ni minsan di ko nakita ang Panginoon. Hindi siya tunay na Panginoon. Taxi, saan ka kumukuha ng lakas? Patawarin po ninyo ako, Panginoon. May taksil na lumitaw. Ano? Si Kisha ng kataas-taasang Panginoon. Ito. Aking Panginoon, ang dakilang pinuno. Di nakilala ng alipin ang dakilang tao. Di ko alam na dumating na ang Panginoon. Nakikiusap po ako ng tawad, Panginoon. Mas mabuting ikaw ang gumawa nito. Panginoon ko. Ilang taon na kitang sinusundan. Kahit walang napatunayan, pagsusumikapan ko, bigyan mo ako ng panibagong pagkakataon. Panginoon ko. Kung ibig mong sisihin ako dahil hindi ako namatay sa labanan. Aray. Yamang ganoon ang gusto mo. Huwag mo akong sisihin sa pagsama mo. Ginoo. Aray. Ang lumapastangan sa Diyos ng digmaan ay mamamatay. Ako ang pinakabatang tagapamahala ng angkanbay. Hindi mo ako mabibiling patay. O hindi kita palalayain ng basta-basta. Huminahon ka, hindi kita papatay. Maaari akong magsilbing kabayo o kalabaw. Zilo. Natakot si Binibining Zo. Tulungan mo siyang magpahinga sandali. Opo, Panginoon ko. Sige, aalis na ako. Sino ang nagsabing maaari kang umalis? Hoy, bitawan mo ako. Leikua. Gibain niyo siya, bigyan mo siya ng matinding aral. Itapon mo siya sa pintuan ng angkanbay. Sabihin mo sa angkanbay na maghanda sila ng kabaong para sa akin. Sabihin mo sa pamilya bay, ihanda niyo na ang aking kabaong. Ang Panginoong tagapamahala ang kumuha nito. Payagan niyo akong umalis. Panginoong tagapamahala, anong gagawin kay Lucy Kiang? At sa hamak na Dongdani? Itapon si Dongdani sa bihay para pakainin ang mga pating. Mga pating. Pagpiestahan niyo si Lucy Kiang sa asin. Iwan niyo siya sa pintuan ng angkanlo. Kung hindi masisiyahan ang angkanlo, pawiin ang pangalan nila sa hilagang muso. Siya ang Panginoong tagapamahala. Guro, may problema tayo. Bakit kayo nagmamadali? Binatang guro. Binatang guro, ano ang nangyari? May nag-iwan sa binatang guro sa ating pintuan. Siya ay hindi na makakilos. Ano? Sino gumawa nito? Yung nagpadala ng kabaong sa atin noon. Ang pangalan niya ay Chitian. Sinabihan pa kami na maghanda ng sariling kabaong. Ihanda na raw namin. Akala niya importante siya. Nasaan siya ngayon? Nasa Garden Hotel. Ipunin ang mga agila gwardiya ng pamilya Bay ngayon din. Puntahan niyo ang anak ko. Oh, Kichayan. Kichayan, lumabas ka dyan. Kichayan. Ang kapal ng mukha mo, panganas mong hinawakan ang anak ko. Hindi magpapatalo ang amang naghihiganti para sa anak. Ni hindi mo makontrol sarili mong halimaw. Hindi mo napigilan ang anak mong manhid na halimaw. Pinatay ng mga bayi ang aking inang Zong Nantian.
Ngayon tatalunin natin ang lahat ng utang na loob. Ikaw lang, akala mo kayang hamunin ang 3 dakilang angkan. Walang galang na batang to. Kung kamatayan ang hanap mo, ibibigay ko sa'yo. Walang hiya. Sino ang manggahas gumalaw sa Panginoong Kapitan? Ang kagalang-galang gobernador, may hindi pagkakaunawaan. Walang kapitan sa lugar na ito. Ang kagalang-galang gobernador, narito ang kaaway na nanakit sa anak ko. Walang modo. Narito ang Diyos ng digmaan ng Viking. Magmadali kayong magbigay galang. Kayo. Kilala nyo ito? Mga gwardiya ng Viking, kumanda. Sino mang di magalang sa Diyos ng digmaan, walang awang papatayin. Patawad sa pagkahuli, Panginoong Kapitan. Paumanhin. Paumanhin sa pagkaantala ko. Nakikiusap ako ng tawad, Panginoon. Simula ngayon, ang mga pamilyang Bai at Lo at pamilyang Xiao ay itataboy sa bihay. Walang matitira kahit isa. Panginoon, handa na ang Hardin Hotel. Hindi alam ni Manager Su tungkol sa aming pamilya sa bihay. Alin ang binibini? Tama po, Manager So. Bakit hindi kayo magbigay ng hint? Ihahayag kapag dumating ang Jade Master. Tingnan ninyo kung sino ang dumating. Anong ginagawa niya rito? Hindi ba bagsak na ang pamilyang Zhang? Nag-apply bang waiter? Kung gayon, serbisyuhan mo ako at umalis ka. Hoy, bigyan mo ako ng champagne. Hindi ako waiter dito. Di hindi ka pala waiter. Di nagbebenta ka pala ng kung ano. Lei Kuang, bulag ka ba? Siya ang Panginoon. Ay, bitawan mo ako. Hinahamon mo ba na ako'y paluit? Papatayin ka ng lolo ko. Pangatlong ranggo ang lolo kong opisyal. Bastos, paano ka nangahas magsalita sa Panginoon? Nabigo akong disiplinahin ang mga tauhan ko. Pakiusap po, patawarin niyo ang galit niyo. Ano? Ano? Talaga bang siya ang Panginoon? Sige, hayaan nang umalis. Salamat po, Panginoon. Tingnan mo kung kasama niya. Nag-iinuman pala sa ninong niya, ha? Bilisan mo't magbalik ka agad. Huwag na kayong hanapin si Lozikia. Hindi siya darating ngayong gabi. Ano ang sinabi mo? Paano nakapasok ang walang kwentang tulad mo? Paano naman siya hindi makakapasok? Oh, mahal kong biyanan. Ang pinagmamalaki mong manugang. Marami siyang ginawang lihim sa'yo. Tigilan mo ang paninira sa akin. Inay, pininsala mo rin si... Nasa ospital pa rin si Itay. Ano? Paano nangyari iyon? Hindi mo pa alam? Ano? Paano ito nangyari? Ang organizer ng event ngayon ay si Ginoong Qi. Pagbigyan natin ng respeto ang Diyos ng digmaan. Ano? Ang maalamat na taong ito ay talaga. 5 taon na ang nakalipas, Luoxu. Panahon na para tuparin ang pangako ko noon. Luoxu, pakasal ka na sa akin. Ma, pumayag ka na kay Papa. Hindi kita matatanggap ngayon. Bakit hindi? Nawala ka ng 5 taon. Gusto kitang makilala muli. CJ, tinatanggap ko ang hiling mo. Matanda. Ay, Oo. Si Jicheng ang walang pusong anak. akala mo mabuti ako sa kanya. At ngayon nangyari ito. Huwag kang mag-alala, Itay. Gagantay ako ngayon para sa iyo. Haharapin ko siya. Nanay, huwag mo nang hanapin ang walang utang na loob. Pinalayas ko na siya sa bihay. Kishen. Nanay, dapat akong humingi ng tawad sa nakaraan. Nanay, humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon. Ay, nanay, hindi na kailangan ng paumanhin. Sana magsisi ka sa iyong mga ginawa.
Ang iyong tauhan, si Zhang Wei. Pagbati, Panginoon ng Dominion. Kamusta na ang tatay? Malubha ang kalagayan ni Maestro Zhang. Para siya'y gumaling ng lubusan. Kailangan natin ng 100 taong lingzi. Naiintindihan ko. Panginoon ng Dominyo, kamusta na si matandang Guro Zhang? Maaari mo ba akong tulungang magtanong? Saan ako makakakita ng Centenary Ganoderma? Siyempre, Hahaha. Hoy, Kishen. Malaya ka na. Siguro nga. Kishen. Kitang-kita kong kakalabas mo lang. Ang sagwa mo. Gusto mo ito, kailangan ng pamilya ko ng bantay. Bakit hindi mo subukan? Shenmei, nababaliw ka na ba? Hindi ka ba natatakot magdulot ng ang kapal ng mukha? Akala mo pwede mong insultuhin ang Diyos ng digmaan? Anong kalokohan itong Diyos ng digmaan? Isang walang kwenta lang yan. Naghahanap ka ng Masamang babae. Ay, paano ka nang ahas manakit sa amin? Alam mo ba kung sino kapatid ko? Taga-Baikeng, si Chen Tang, 3 ranggo na opisyal. Huwag mong banggitin ang 3 kahit na unang ranggo na opisyal. Kailangang lumuhod sa amin. Masamang babae. Ay, tigilan ang kayabangan. Maghintay ka lang. Tatawagan ko na. Papupuntahin ko kapatid ko sa'yo. sino ang may ganitong kapal ng mukha? Nang ahas kang gambalin ng kapatid ko? Gusto mo yatang mamatay. Ayaw mo nang mabuhay, no? Kuya, itong dalawang to. Hinaharas nila ako. Ako si Chen Tang, 3rd rank na opisyal. Nagpupugay sa Diyos ng digmaan ng Hilaga, Haring Zetiat. Sige, tumayo na kayo. Anong ginagawa mo, kuya? Kuya Tang, anong kalokohan yung sinasabi mong mga Diyos at hat? Mali ka siguro. Pareho kayo, tahimik. Diyos ng digmaan ng Hilaga. Yung bahal na lilang hari, basta nyo lang lady. Bakit di pa kayo luhod? Patawarin mo kami, Diyos ng digmaan. Sige, isinasaalang-alang ang naitulong nyo sa Hilaga. Kunin nyo kapatid nyo, turuan ng maayos. Salamat sa awa mo, Diyos ng digmaan. Alis na tayo. Sandali lang. Dalhin nyo tong walang kwenta, oy, yung Centenary Ganoderma. May update ba? Panginoon, nakita na namin ang 100 taong lingsi. Nasa Sige. subasta ng Champagne Wine Fair. Pupunta na ako sa Champagne Hotel. Tigil ka dyan. Ang subastang ito ba'y bagay sa'yo? May karapatan ka bang naririto, mga gwardya? Inimbita si Director Joe na narito. Ako mismo ang inyong inanyayahang dumalo sa subasta. Mga mahalagang tao lamang ang aming inimbita. Hindi namin kailanman aanyayahan ang katulad mo. Kung ayaw mong magkaproblema, lumayas ka na ngayon din. Kay laking kapalaluan. Manghamak sa dakilang Panginoon. Si Zhao ko ng Hilagang Lungsod, nagbibigay-pugay sa dakilang Jade. Aking Panginoon. Dakilang Panginoon. Mula ngayon, wala ka ng trabaho rito. Ako mismo ang magtatanggal sa'yo. Direktor Zhao, pakiusap huwag niyo akong paalisin. Palayasin niyo ang tangang ito. Tara na. Nabalitaan kong, nagpakita ng 100 Ganoderma sa inyong subasta. Tama po, aking Panginoon. Nalaman ko ito mula sa makalangit na hari ng kulo. Maaari po ba kayong sumunod sa akin? Ako mismo ang kukuha ng 100 Ganoderma para sa inyo. Siya ang Panginoong may-ari. Ang 100 taong gulang na lingsi mushroom na hiningi mo. Bakit itong 100 taong gulang na lingsi mushroom ay naibenta sa iba? Naibenta na nga ito sa iba. Ngunit kung gusto mo, babayaran namin ng doble ang presyo. Ibabalik namin ito sa may-ari. Magaling. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Hindi ko makakalimutan ang malaking pabor na ito. Manager Zhao, kayo po ay nagpapakawalang ingat. Ang 100 taong ginseng na ito, nauna nang naibenta sa pamilyang Pang. Kung ibibigay nyo agad sa ginoong ito, masasaktan ng pamilyang Pang. Nakakagalit ito. Bilisan nyo. Ibalik ang ginseng sa respetadong ginoong ito. Manager Zhao, hindi natin kayang isantabi ang pamilyang Pang. Kahit na ang pamilyang Peng man lang, kahit papagtulungan ng lahat ng pamilya, hindi natin kayang insultuhin ang ginoong ito. Alam nyo ba kung sino itong ginoo? Ipagpaumanhin niyo po ang aking kamangmangan, hindi ko po mabatid.
Siya ang bantog na Diyos ng digmaan ng North City. Ang Diyos ng digmaan ng North City. Hindi ba dapat kang yumuko sa Diyos ng digmaan ng Hilaga? Hindi ko nakilala ang isang napakadakilang tao. Naway patawarin ako ng Diyon ng digmaan sa aking kamangmangan. Walang problema, ang kamangmangay hindi krimen. Kung walang ibang usapan, aalis na ako. Mag-ingat sa bayahe. Paalam sa Diyos ng digmaan. Ihatid ang 100 taong gulang na ganoderma kay Zack. Ilipat ang 1 bilyon sa account ni Official Zhao. Ilipat ang 1 bilyon. Malaking serbisyo ang pagsagip mo sa aking biyanan. Nararapat lamang na gantimpalaan ka ng buong ginhawa. Susunod sa utos, pupunta na agad ako. Natanggap na ang bayad sa pamamagitan ng alos 10,000 milyong yuan. Salamat sa mapagbigay na gantimpala, guro. Huwag kang magpasalamat, karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Kumusta, Xiao Xiao? Tay, pasensya na. Nagsuntukan ako sa eskwela, may kinainan akong bata. Anong nangyari? Kayo po ba ang ama ni Xiao Xiao? Pumunta na po kayo agad sa eskwela. Tingnan mo ang iyong anak. Pinagbuhatan ng kamay ang anak ng iba. Xiao Xiao, bakit ka nanakit ng iba? Kasama ko ang ibang bata. Sabay-sabay nila akong inaapi. Guro, sinabi mo na nanakit si Xiao Xiao. Bakit hindi niya binanggit na si Xiao Xiao ang inaapi? Karapat-dapat ba ang anak niya? Anak, sinong gago ang nang istorbo sa... Paano ka naging guro? Bakit mo pinayagang sirain ng batang siraulo ang anak ko? Miss Zhang, pakiusap huminahon ka. Ito ang ama ni Xiao Xiao. Lumalo sila para humingi ng paumanhin. May saysay ba ang paumanhing ito? Bakit kailangan ng pulis? Ngayon din, paalisin agad ang batang ito. Sige, tama na. Kapag pinaalis mo si Xiao Xiao, pawawalan kita ng trabaho. Ang ama ng isang siraulo ang may lakas ng loob magsalita. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ikaw ang siraulo dito. Paano mo ako nasaktan? Alam mo ba kung sino ang tatay? Tumigil na kayo sa pagtatalo kay tita. Matutulog na ako. Xiao Xiao, Xiao Xiao, dine. Karapat dapat mamatay ang batang yan. Sino nagsabing pwedeng guluhin ang anak ko? Dapat kang magdasal para sa kaligtasan ni Xiao Xiao. Kung hindi, babayaran mo ito. Mahal, may nanakit sa akin. Asawa, sino ang naglakas loob manakit sa'yo? Parang si Chitian ang gumawa nito. Dapat mo akong ipagtanggol. Sige, magpapadala ako ng taga-imbestiga ngayon din. Zhang Wei, Zhang Wei. Iligtas mo ang anak ko. Ano ang nangyayari? Hospital ito. Alam mo ba? Nurse, nawala ng malay ang anak ko. Kailangan niyo siyang tulungan agad. Hindi naman patay ito. Ano? Pumila ka roon para magparehistro. Nurse. Huminga ng malalim. Ano ang nangyari sa guro mo? Nahulog siya. Ano pang hinihintay nyo? Bilis. Dalhin si Ilyu sa emergency. Nababaliw na ba kayo? Hindi dapat maghintay ang may sakit. Hindi na makapaghintay ang anak ko. Siya ang presidente ng Leo Corporation. Ano ang anak mo kumpara dyan? Paano mo nagawang ikumpara yun? Ikaw. Tumahimik ka. Paano ka nang ahas lumapastangan sa Panginoon ng Dominyo? Huwag kayong magwalang galang sa Panginoon ng Dominyo. Ako si Zhang Wei, inyong alipin. Ipinagpapatira pa ko ang aking paggalang, maestro ng Jade. Pakiusap Panginoon ng Dominyo, pawiin ninyo ang inyong galit. Paano natin dapat pakikitunguhan ng taong ito? Itapon sa dagat bihay bilang pagkain ng mga isda. O Panginoon ng Dominyo, kawanin niyo po ako. Payagan niyo akong umalis. Lumayas ka. Panginoon ng Dominyo, ibigay ninyo sa akin ang dalagita. Nakahanda na ang lahat ng kailangan. Nakahanda ang pinakamahusay na manggagamot. Gagawin nila ang lahat para iligtas siya. Lubusang imbestigahan ni Official Pong ang pagkatao ni Chitian. Ano ang kanyang tunay na pagkatao? Manugang siya ng angkan ng Zong. Ang asawa niya ay si Zong Luozo, ang pinakamaganda sa Beihai. Ang kanyang daang taong Ganoderma ay ninakaw din ng batang iyan. Kahit isang palamuning manugang ay mayabang pa rin. Tipunin ang tahimik na gwardiya ng Timog. Paalisin ang angkan Zong mula sa loob. Hindi ba ang asawa niya ang pinakamaganda sa loob? Gapusin niyo siya para sa akin. Kayong lahat.
Panginoon ko, may problema. Dinukot si MS, Zong ng grupo ng bihasang mandurukot. Nalaman na ba natin ang salarin? Pinag-aaralan pa. Pabatid ang mga utos ko. Kahit anong puhunan, hanapin si Zong Luozo. Opo, Panginoon. Zhang Wei, kamusta ang anak ko? Hinahatid ko pong ligtas na ang iyong anak. Maaaring ituring na biyaya ito. Zhang Wei, malaki ang nayambag mo ngayon. Itinatas kita bilang kapitan ng ika-4 na antas. Salamat po, Panginoon. O pala, nasaan na ang ama ko? Nainom na ng matandang Lingzi ang kanonoyang. Ligtas na sa panganib. Makakaalis na sa ospital sa ilang araw. Magaling. Panginoon, nakilala na ang mga umaatake. Mula sa Timog Jing Tiger Guard. At si Pang Yang, mataas na opisyal ng Nanjing. Noong nakaraan tayo inatake sa buong hilagang lungsod. Siya ang nagtago ng mga lihim na impormasyon. Panginoon, base sa pagsisiyasat ko, ang pagkamatay ni Yun Chao ay may kinalaman din sa kanya. Ipasa ang aking mga utos. Nakupog na ang himpilan natin sa tahimik na timog. Ipagtanggol ang bansa at puksain ang mga traidor. Nauunawaan. Lumabas kayong lahat. Bantayan ang pinto. Huwag papasukin ang kahit sino. Opo. Ang pinakamagandang babae sa biihay. Karapat dapat sa titulo. Wala akong galit sa'yo. Bakit mo ako itinali? May mata ang asawa mo pero di makakita ng kayamanan. Sinaktan niya ang aking may bahay. Nararapat lang na itali ang kanyang asawa. Subalit, ang kagandahang tulad mo, kung paglilingkuran mo ako ng maayos, gagaranti ako ng iyong kaligtasan. Kahit sa panaginip mo, hindi. Kahit mamatay ako, di ko ipagkanulo ang asawa ko. Matapang ka talaga, pero gusto kita. Bilang punong opisyal ng bihay, paano ka nangahas? Hindi ka natatakot mawalan ng ulo. Walang hiya ka. Salbabida, bumalik ka rito. Aray. Kagatin mo ako. Komisyonado Pound, may problema. Anong nangyari? Lahat ng sundalo sa Viking ay nag-alsa para sa bansa. Pinalibutan na ang aming himpilan sa Nanjing. Anong mga taksil ang gustong puksain? Kalokohan. Ito ay hayagang paghihimagsik. Wala silang galang sa aking kapayapaang timog. Ipasa ang aking mga utos. Kung paligiran ng mga tropa ng hilagang lungsod ang himpilan, at hindi sila atras, patay nang walang pag-atubili. Aking magandang dilat, ginambala mo ang ating sandali. Huwag kang lalapit, ang asawa ko ay Diyos ng digmaan ng hilaga. Diyos ng digmaan. Sa tingin mo paniniwalaan ko. Hahaha. Bitawan mo ako. Komandante Pound, may problema. Hindi ko ba inutos? Bakit ka bumalik? Nakumbog na ng mga agila ang mga Pound na paligiran na tayo. Anong sinabi mo? Komandante Pound kayo, tumakas sa tunnel, bilis. Nakaalis na ang ginang kasama ng mga bata. Mabuti, ilabas niyo ako dito, madali. Luoksu. Luoksu. Ayos ka lang. Ayos ako, bilisan mo. Hulihin ninyo ang tampalasang iyon, tayo na. Bitawan mo ako. Kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Maraming klase ng babae rito. Mukhang na ang sitwasyon at ang pagkatao ko. Anong bilanggo at manugang lang ba? Taksil, hindi mo ba ako natatakot? Dilatang mata mo, Jing. Tingnan mong mabuti. Hindi siya bilanggo. Siya ang Diyos ng digmaan ng Viking. Siya ang Diyos ng digmaan ng hilaga. Patawarin mo ako, Diyos ng digmaan. Isang mensahero lang po ako. Wala po akong ginawang masama. Umalis ka. Siyempre naman. Nagsabuhatan ng Panginoon sa organisasyon, nasaktan maraming kapatid. Kahit libong hiwa ay hindi sapat na parusa. Wag mo akong patayin. Pakiusap, wag mo akong patayin. Ang asawa ko ang pumilit sa akin na gawin ito. Ang asawa ko ay isa.
Siya ay isang espiyang dayuhan, ang kanyang codename ay Mariposa. Alam ko ng espiya ang asawa mo. Matagal na. Huwag kang magmadali. Ipapadala kita sa impyerno ngayon din para makasama ang asawa mo. Nandito si Lei Kuang, tapusin niyo siya. Huwag niyo akong dalhin, pakiusap bigyan niyo pa ako ng sansa. Maibibigay ko ang anumang gusto niyo. Hoy, ayos ka lang ba? Panginoon ng Dominion mo, ang tapat na gwardya ng pamilyang Pengan ay nahatulan na. Ang natitirang miyembro ng pamilyang Pang ay lubos ng napuksa. Mabuti ang trabaho mo. General Chitian, makinig ka. Opo. Dahil sa pagtataksil ni mataas na opisyal Pyongyang na hayagang nagtaksil at nakipagsabuatan sa mga dayuhang aktibidad, tinanggal ang tungkulin ni Chitian bilang senyor ng Hilaga Impulsod. Walang hiyang pagtataksil, pakikipagsabuatan sa dayuhang lakas, ang posisyon ni Kishen. Matanda, nawala ba ang bait mo? Ang hindi pagkilala sa Panginoon ay isang bagay. Bakit mo inagaw ang kanyang katungkulan? Tumahimik ka. Kailaking kapalaluan, patawarin mo po ako, aking Panginoon. Mula ngayon, ang Hilaga at Timog ay magsasanib sa ilalim ng palasyo ng Dragon Diyos. Bilang gantimpala sa pagtugis sa mga taksil, ikaw ay tagapagtaguyod ng Dragon Diyos upang mga siwa sa templo ng Dragon Diyos. Mangyayari ito. Nagpupugay kami sa Panginoong Dragon Diyos